Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 871, Kabanata 871, Pagkuha ng Nascent Soul. Ang 8 banal na estatwa ay nagtagpo kay Bobby Aguilar. Tila sila ang mga Diyos ng mundong ito, bawat isa sa kanilang mga galaw ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa kapaligiran. Hawak ang walang hangganan na avatar, si Bobby ay nakipaglaban ng husto. Bawat suntok na ibinabato niya ay maaaring makabasag ng isang banal na estatwa, ngunit ang nakakainis na bahagi ay, ang mga estatwa na ito ay maaaring mabuhay muli anumang oras. Kahit ilang beses silang basagin ni Bobby, mananatiling buo ang mga estatwa, na muling lilito sa harap ni Bobby. Sa isang kisap mata, ilang beses nang nabasag ni Bobby ang mga banal na estatwa, ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang kanilang muling pagsilang. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito, mamamatay ako sa pagod dito. Humugot ng malalim na hininga si Bobby at bumantong hininga. Napasulyap siya kay Song na nasa hindi kalayuan. Ang mga banal na estatwa ay ipinatawag ni Song. Sa pamamagitan lamang ng pag-aalis sa kanya nagkaroon ng pagkakataon na mawala ang mga estatwa na ito. Ang buong Ice Palace ay tila may kontrol sa kapangyarihan ng yelo at nyebe. Maliwanag na si Song ay mas mataas kay Violet Russell. Kailangan kong gumawa ng paraan para patayin siya. Dumilim ang mukha ni Bobby habang bumubulong. Ngunit kayang kontrolin ng banal na estatwa ang nakapalibot na yelo at nyebe. Gaano man siya kabiles, hindi siya makatakas. Maaasa lang ako sa apoy ng espiritu. Mahinang sabi ni Bobby. Ang espiritong apoy ay ang sukdulan na object, laban sa kung saan kahit na ang enerhiya ng yin ay hindi makalaban. Sa pagharap sa yelo at nyebe na ito, nagkaroon din ng kumpiyansa si Bobby. Ang kanyang katawan ay dahan-daang lumiit, at ang limitless avatar ay nawala kasama nito. Ano? Sumusuko. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Song ang mapatawa. Nanatiling tahimik si Bobby. Gamit ang isang tatak ng kanyang paa, tumakbo siya patungo kay Song. Gusto mong mapalapit sa akin? Mangarap ka. Nakita ni Song ang intensyon ni Bobby. Pagkatapos ng isang galit na sigaw, ang ilang mga banal na estatwa ay biglang lumitaw sa harap ni Bobby. Tulad ng inaasahan, may nahulaan si Bobby. Ang mga banal na estatwa ay talagang kontrolado ni Song. Maghanap ng paraan para patayin siya. Tahimik na umungol si Bobby. Pagkatapos, pinaandar ni Bobby ang espiritong apoy sa loob ng kanyang katawan, at agad siyang binalot ng apoy. Sa sandaling lumitaw ang apoy ng espiritu, ang temperatura ng buong mundo ay tila tumaas. Lahat ng mga snowflake na nahulog kay Bobby ay agad na sumangga. Isang dagandong ang pinakawalan ni Bobby. Sa kanyang mga mata na puno ng sigla, muli niyang sinugod si Song. Walang silbi. Kanta ay nagpakawala ng galit na dagandong, ang mga banal na estatwa ay muling hamarang sa daan. This time, walang pakialam si Bobby. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at ginamit ang kanyang katawan para direktang makabangga sa divine statue. Boom! Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw. Sa ilalim ng pagpapala ng apoy ng espiritu, ang katawan ni Bobby ay direktang tumusok sa banal na estatwa. Ham! Nang makita ang eksenang ito, bahagyang nagbago ang tingin sa mukha ni Song. Siya ay nagpakawala ng isang mahinang sigaw, at ang banal na estatwa ay biglang lumitaw sa kanyang harapan. Boom! Kaagad na sumunod, ang banal na estatwa na nakaharang sa daanan ni Song, ay binato ng suntok kay Bobby. Hindi nagpabies si Bobby. Hinuyam niya ang kanyang kamao, at isang nakakatakot na puwersa ang lumabas mula sa kanyang katawan at lumundag sa kanyang kamao. Isang suntok para labagin ang lahat ng batas. Isang malakas na dagandong ang pinakawalan ni Bobby, at isang nakakasilaw na liwanag ang bumungad sa kanyang kamao. Ito ang supreme boxing technique ni Bobby, tinitipon ang lahat ng enerhiya, kabilang ang spirit fire, spirit power, at lahat ng iba pang aura sa isang suntok. Ang kapangyarihan nito ay hindi maisip. Boom! Ang napakalaking alon ng chi ay direktang nabasag ang banal na rebulto. Ngunit hindi nito napigilan ang pagsabog ng resulta. Mabilis na gamulong ang ripple mula sa gininto ang kamao ni Bobby patungo kay Song.
Lubhang nagbago ang mukha ni Song, at nagmamadali siyang nagpatawag ng yelo at nyebe, sinusubukang harangan ito. Sa kasamaang palad, ang suntok na ito ay masyadong nakakatakot, na nagwasak sa isang landas na nababalot ng apoy. Ang suntok na ito ay parang isang matalim na talim na nahuhulog mula sa langit, na naghahati sa mundo sa dalawang espasyo. Nang makita ang masamang sitwasyon, sinubukan ni Song na umatras. Gravity space. Ngunit sinamantala ni Bobby ang pagkakataon at agad na ipinatupad ang kanyang space technique. Ang bilis ng kanta, sa sandaling ito, ay bumagal. I-block mo ako. Dilat na dilat ang mga mata ni Song, patuloy siyang umungal, pinakawalan ng kanyang pinakamakapangyarihang puwersa, at nagpatawag ng ilang bundok ng nyebe. Ang Snow Mountain na ito ay napakalaki, 3 sa eksaktong, na humaharang sa kanyang dinadaanan. Ang nakakatakot na Pine Brother ay nawinasak ni Bobby Aguilar ang napakalaking Snow Mountain na ito sa isang suntok. Boom! Matigas na damapo ang suntok kay Pine Brother. Agad na bumagsak ang kanyang dibdib, lumipad ang kanyang katawan ng daan-daang metro palayo, hindi alam kung ilang bundok ng nyebe ang kanyang nabasag bago pinatatag ang kanyang katawan. Sa gitna ng avalanche, nagpumiglas si Pine Brother na gumapang palabas. Ibinuka niya ang kanyang bibig, at isang tumalsik na dugo na may halong laman loob ang sumugod palabas. Sinulyapan ni Bobby Aguilar ang mga banal na tirahan na iyon, sa katunayan, nanatili silang hindi gumagalaw. So, kinokontrol mo talaga sila. Malamig na tumawa si Bobby Aguilar. Akala ko ito ay tunay na kapangyarihan ng mga banal na residente sa loob ng mga manyeb na bukid na ito. Ibinuka ni Pine Brother ang kanyang bibig, ang suntok na ito ay lubhang nasugatan sa kanya. Anak, karapat-dapat kang mamatay. Kinagat ni Pine Brother ang kanyang mga ngipin, na parang nababaliw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya binigyan ni Bobby Aguilar ng isa pang pagkakataon, kumislap siya at mabilis na tumakbo patungo kay Pine Brother. Nagmamadaling pinakilos ni Pine Brother ang mga banal na tirahan na iyon, ngunit sayang, sa ilalim ng kanyang napinsalang estado, humina din ang kapangyarihan ng mga banal na tirahan, hindi napigilan si Bobby Aguilar. Mamatay para sa akin. Sa kanyang kalungkutan, naglabas si Pine Brother ng isang artifact ng Martial Saint, na tina-target si Bobby Aguilar. Ang nakasisilaw na liwanag ay nagpapaliwanag sa mundo. Umangat si Bobby Aguilar mula sa lupa, pagkatapos ay isang suntok ang dumating. Boom! Ito ay isang malakas na banggaan. Ang buong kalangitan ay naging isang malawak na kalawakan ng kaputian. Ang mga alon ng shockwave ay sumangga sa mga banal na tirahan na iyon, at lumitaw ang mga bitek sa lupa. Ang orihinal na nagyelo na lupa ay talagang natunaw, na may maraming mga bitek na umuusbong mula sa lupa. Whoosh! Noon pa lang, naka-charge na si Bobby Aguilar sa harap ni Pine Brother. Napahawak siya sa leeg niya, biglang lumakas ang puwersa sa kamay niya. Bobby Aguilar, ako. May gustong sabihin si Pine Brother, ngunit hindi siya binigyan ni Bobby Aguilar ng pagkakataon at direktang pinakilos ang kanyang kapangyarihan para durugan ang kanyang ulo. Ang 8 banal na tirahan na iyon ay ganap na nawala sa puting nyebe na mundo. Ang naiwan ay ang bangkay na lamang ni Pine Brother. Inilabas ni Bobby Aguilar ang kanyang ginintoang core, sumimangot siya at sinabing, isang kalahating hakbang na Martial Saint, talagang nag-aksaya ng maraming oras ko. Akala niya ay mabilis lang ang laban, ngunit hindi niya inaasahan na magdudulot sa kanya ng kaguluhan si Pine Brother. Ang natitirang kalahating hakbang na Martial Saints ay hindi maiwasang sumimangot. Kitang-kita nila na ang lakas ni Bobby Aguilar ay mas mataas kaysa kay Pine Brother. Bukod dito, ang kanyang suntok ay masyadong malakas, halos hatiin ang mundong ito sa dalawa. Sa pag-iisip nito, ang mga lalaki ay nagtinginan sa isa't isa at same time na sinabi, kami ay sumuko, kami. Boom! Bago pa man sila makatapos magsalita ay damapo na ang kamao ni Bobby Aguilar. Ang kasuklam-suklam na kapangyarihan ay parang isang nuclear explosion, na direktang ginagawa itong mga kalahating hakbang na Martial Saint sa putik. Agad na tinakpan ni Violet Russell ang kanyang bibig at napasigaw sa takot. Hindi niya inaasahan na si Bobby Aguilar ay magiging napakalupit at brutal.
Huwag mo akong patayin, payag akong maging lingkod mo, iligtas mo ang buhay ko. Natakot si Violet Russell sa kanyang talino, walang tigil na nanginginig sa nyebe. Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanya at sinabing, dalhin mo ako para kunin ang ice-glazed heart. Habang nagsasalita siya, nakita ni Bobby Aguilar ang isang maputlang asul na kinang na nagmumula sa kastilyo sa Ice Palace. Isang kapangyarihan ang tila tahimik na namumuo. Damn! Ito ba ay pupunta sa Martial Saint Realm? Nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar. Dali-dali niyang tiningnan si Violet Russell at sumigaw, bilisan mo, dalhin mo agad ako sa iyong Palace Master. Kabanata 872, Pag-agaw sa Nascent Soul. 1. Hinawakan ni Bobby Aguilar si Violet Russell at mabilis na tinungo ang Ice Palace. Sa sandaling ito, hindi na naglakas loob si Violet na magsalita pa. Kaya lang niyang akayin si Bobby sa Ice Palace. Ang layout ng Ice Palace ay sobrang komplikado, at ang kanilang Palace Master ay kasalukuyang naglilinang sa isang nakapirming sikretong silid. Nang makarating sila sa pasukan ng Secret Chamber, itinuro ni Violet ang loob at sinabing, nandoon ang Palace Master. Hindi ako makakasama sa iyo. Tumango si Bobby bilang tugon. Sa pintuan, kitang-kita niya ang isang lalaking naka-cross-legged sa loob. Mahaba ang buhok ng lalaki na abot bewang, at bakas ng malamig na hangin ang bumalot sa kanya. Sa itaas ng kanyang ulo ay isang malabong asul na bato, tulad ng isang ice crystal. Sa sandaling ito, umagos ang mga daloy ng hangin sa katawan ng lalaki mula sa bato. Hindi naglakas loob si Bobby na mag-aksaya ng oras. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at binasag ang isang malakas na suntok sa pinto. Agad na nabasag ang pinto, at ang malakas na ingay ay naging sanhi ng bahagyang panginginig ng buong Ice Palace. Sumugod si Bobby sa gilid ng Palace Master at tinitigan ang eksenang nasa harapan niya. Puno ng gulat ang mukha niya. Ito ay tanda ng paglusob sa Marquee at pagpasok sa Martial Saint Realm. Gulat na bulalas ni Bobby. Hindi niya maisip kung ano ang mangyayari kung dumating siya mamaya. Hinawakan ni Bobby ang golden light sa kanyang kamay at naghanda na tapusin ang buhay ng Palace Master sa isang suntok. Ngunit sa sandaling iyon, isang multo ang lumitaw sa itaas ng ulo ng Palace Master. Bagaman ito ay isang multo, ito ay halos nagkatotoo. Sa sandaling ito, malamig na tumingin kay Bobby ang multo ng Palace Master at nagtanong, sino ka? Nagulat si Bobby, ito ba ay isang namumuong kaluluwa na malapit ng mabuo? Talaga bang pupunta ka sa Martial Saint Realm? Ang Martial Saint Realm ay ang katumbas ng Nascent Soul Realm sa Cultivation World. Sa sandaling maabot ng isa ang Nascent Soul Realm, ang kanilang ginintoang core ay mawawala, na magsilang ng isang Nascent Soul. Hanggat nabuo ang namumuong kaluluwa, makakatakas ang isang tao sa kanilang pisikal na katawan. Sa panahong iyon, kahit nasirain ang kanilang katawan ng hindi mabilang na beses, maaari pa rin silang ipanganak muli. Sino ka ba talaga? Matapang na pumasok dito, hinahanap mo ba si kamatayan? Tanong muli ng Palace Master. Ngumuso si Bobby, kung talagang nabuo ang namumuong kaluluwa mo, baka hindi ako maglakas loob na guluhin ka. Pero sayang naman at nasa crucial moment ka ng pagwasak sa kaibuturan mo at pagbuo ng namumuong kaluluwa mo, di ba? Hindi sinasadyang nagbago ang mukha ng Palace Master. Tulad ng sinabi ni Bobby, ang pagpasok sa Martial Saint Realm ay kinakailangang may kasamang proseso ng pagsira sa core at pagbuo ng Nascent Soul. Sa panahon ng prosesong ito, kapag ang gininto ang core ng isang tao ay nabasag at ang namumuong kaluluwa ay hindi pa matagumpay na nabuo, sila ay nagiging lubhang mahina. Ang lahat ng kanilang paglilinang ay mauubos, na mag-iiwan sa kanila na walang pagkakaiba sa mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, kapag ang isa ay pumasok sa Martial Saint Realm, dapat silang magkaroon ng tagapag-alaga. Bata, parang wala tayong sama ng loob sa isa't isa. Bakit ba gusto mo akong pigilan? Huminga ng malalim ang Palace Master at sinubukang maging kalmado hanggat maaari. Hindi pinansin ni Bobby ang kanyang tanong at hinaplos ang kanyang baba. Kung tutuusin mula sa iyong kasalukuyang estado,
kakailanganin mo ng hindi hihigit sa 3 araw upang matagumpay na mabuo ang iyong bagong buhay na kaluluwa. Sa oras na iyon, ikaw ay tunay na hindi magagapi. Kinakalkula ni Bobby ang oras, at kung hindi siya dumating, ang Palace Master ay papasok na sana sa Martial Saint Realm sa unang araw pagkatapos ng bagong taon. Mukhang tama ang hula nila. May thought-ontong nga sa Martial Saint Realm pagkatapos ng bagong taon, mataimtim na sabi ni Bobby. Nakaramdam ito ng matinding pressure kay Bobby. Dahil ang Ice Palace Master na ito ay maaaring makapasok sa Martial Saint Realm, malamang na sinusubukan din ng ibang tao na gawin ito. Kapag ang isang tao ay matagumpay na nakapasok sa Martial Saint Realm, ang kasunduan ng mga Guardians ay titigil na sa pag-iral. Sa panahong iyon, ang Capital City Martial Arts Association ay magpapadala ng mga martial saints ng walang anumang pagpigil. Binata, nakikita kong matalino ka sa murang edad. Paano kung sumali sa Ice Palace ko? Kaya kitang gawing Vice Master ng Ice Palace. Patuloy ng Palace Master. Sa singkit na mga mata, hindi sumagot si Bobby. Kung hindi sapat iyon, maaari tayong maging pantay-pantay. Paano? Ang Palace Master ay nagpindot sa. Hanggat papasok ako sa Martial Saint Realm, walang sinuman sa mundo ang makakapigil sa akin. Sa oras na iyon, ang aking Ice Palace ay maaaring magkaroon ng anumang gusto nito. At magkakaroon ka ng parehong pagtrato sa akin. Magkakaroon ka ng kalahati ng lahat ng pag-aari ko. Habang pinagmamasda ng galit na kilos ng Palace Master, hindi mapigilan ni Bobby na mapangiti. Ang bagay sa itaas ng iyong ulo ay ang ice-glazed heart, tama ba? Tanong ni Bobby. Nang marinig ito, mabilis na tumugon ang Palace Master, hanggat gusto mo, maaari mong kunin itong ice-glazed heart. Ha. Hindi napigilan ni Bobby ang tumawa ng malakas. Kung talagang tumungo ka sa Martial Saint Realm, natatakot akong patayin mo ako kaagad, di ba? Ayoko. I swear to the heavens. Mabilis na sagot ng Palace Master. Huwag mag-aksaya ng oras. Sa iyong kasalukuyang estado, kakailanganin mo ng hindi bababa sa 3 araw upang matagumpay na makapasok sa Martial Saint Realm, inisyon ni Bobby. Sa tingin mo, maaari kang mag-antala ng 3 araw. Lalong nabalisa ang Palace Master at nagsalita, ano ang gusto mo bago mo ako payagan? Ano man ang mga kondisyon, pangalanan sila. Hindi sumagot si Bobby. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono at kinuha na ng larawan ang eksena. Okay, oras na para magulat muli. Itinabi ni Bobby ang kanyang telepono, at unti-unting nanlamig ang kanyang mukha. Naglabas siya ng nakakatakot na gininto ang liwanag mula sa kanyang katawan, at ang mas nakakatakot na mamamatay tao na espiritu ay nagpang-inig sa mga tao. Naramdaman ng mamamatay tao na espiritu na nagmumula kay Bobby, agad na nagbago ang mukha ng Palace Master. Anak, gagawin mo ba talaga to? Sigaw ng Palace Master. Tiningnan ni Bobby ang namumuong kaluluwa, ngumisi, at sinabing, hindi ko lang maaalis ang ice-glazed heart sa paglalakbay na ito, ngunit maa-absorb ko rin ang iyong nascent soul. Mukhang walang problema sa paghakbang sa Martial Saint Realm. Kabanata 873, Pagkuha ng Ice-Glazed Heart sa Lungguhit 1. Biglang nataranta ang Palace Master, desperadong umungal, ang lakas ng loob mo, Junior. Ngumisi si Bobby Aguilar, ano ang hindi ko pangahas? Habang nagsasalita siya, naikuyom ni Bobby ang kanyang kamao at sinuntok ito patungo sa kanyang namumuong kaluluwa na hindi pa nabubuo. Bagamat hindi malakas ang suntok, medyo lamambot ng kaunti ang namumuong kaluluwa. Hindi lang iyon, bahagyang nanginig ang orihinal na katawan ng Palace Master. Ito ay agad na natakot sa Palace Master, at siya ay umungal ng desperadong, hindi. Hanggat palayain mo ako, maaari akong sumang-ayon sa anumang kondisyon. Umiling si Bobby, hindi, ang pinakamahalaga mo sa akin ay ang ibigay sa akin ang iyong namumuong kaluluwa. Pagkasabi noon ay muling sinuntok ni Bobby ang kanyang namumuong kaluluwa. Bahagyang lumabo ang kanyang namumuong kaluluwa, at ang kanyang katawan ay nagluwa pa ng isang subaw ng dugo. Namutla ang Palace Master at nakaramdam ng matinding ayaw sa kanyang puso.
Naghintay siya ng napakaraming taon para lang makapasok sa nascent soul realm ngayon. Ngunit hindi niya inaasahan na masisira ang lahat sa kritikal na sandaling ito. Junior, ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Nang makitang hindi sumusuko si Bobby, biglang naging parang baliw ang Palace Master, naglabas ng mga dagandong mula sa kanyang bibig. Pinagmulan, na update sa 0 Omicron. Pagkatapos ay nakitang kumikislap at kumikinang ang kanyang namumuong kaluluwa, na sinundan ng pamamaga. Isang nakakatakot na puwersa ang nagmula sa kanyang namumuong kaluluwa, at ang buong Ice Palace ay dumadagandong sa sandaling ito. Hindi maganda. Nang makita ito, nagbago ang mukha ni Bobby. Gusto niyang pasabugan ang kanyang namumuong kaluluwa. Hindi na naglakas loob si Bobby na mag-isip pa, hinawakan ang ice-glazed heart, at tumalikod para tumakbo. Ang namumuong kaluluwa ay patuloy na namamaga, at sa sandaling ito, ang kakilakilabot na kapangyarihan ay tila sumasailalim sa fission. Nagmamadaling umalis si Bobby sa Ice Palace, at si Violet Russell na naghihintay sa labas ng pinto ay halatang hindi alam ang sitwasyon. Anong nangyari? Naguguluhang tanong ni Violet. Nagmamadaling sinabi ni Bobby, bumaba ka dali. Ang napakalaking kapangyarihan ay mabilis na tumataas, na sinundan ng isang malakas na putok, at isang shockwave na parang isang nuclear explosion na nagmula sa Ice Palace. Ang lakas ng pagsabog sa sarili ng isang bagong panganak na kaluluwa ay hindi maisip. Kahit na ito ay isang hindi pa nabuong nascent na kaluluwa, naglalaman pa rin ito ng kapangyarihang sirain ang mundo. Sa isang boom na tunog, ang buong Ice Palace ay naging tinunaw na nyebe. Sa katawan naman ni Bobby, diretsyong nabugbog. Sa isang sulyap, nagkaroon ng apoy na tumataas sa kalangitan, at ang buong nagyayelong ibabaw ay tila nilamon ng nagngangalit na apoy. Sa ilalim ng napakalaking epektong ito, gumuho ang manyeb na bundok na daan-daang metro sa paligid, na parang isang avalanche ang naganap. Ang pagsabog na ito ay tumagal ng buong 10 minuto, at lahat ng nasa paligid nito ay agad na napawi. Ang dating nagyelo na mundo ay biglang tila nasa malawak na karagatan. Nahihirapang umakyat si Bobby mula sa ilalim ng makapal na nyebe. Ang kalahati ng kanyang katawan ay puno ng mga bitek, at ang kanyang 5 viscera at 6 na bituka ay lubhang naapektuhan. Sa isang subo ng masangsang na dugo, marahas itong nag-spray. Sinubukan ni Bobby na igalaw ang kanyang mga paa, nakaramdam ng sakit sa buong katawan. Hindi napigilan ni Bobby na magmura. Kaya ito ang kapangyarihan ng nascent soul self-detonation. Tandaan, isa pa rin itong hindi nabuong nascent soul. Kung ito ay isang ganap na nascent soul, si Bobby Aguilar ay maaaring naging dugo sa isang iglap. Tiniis ni Bobby ang sakit ng kanyang katawan. Kinuha niya ang ice-glazed heart mula sa special magic artifact. Ang ice-glazed heart ay naglabas ng mapusyaw na asul na glow tulad ng kulay ng asul na langit at dagat sa palad ni Bobby, na nagpapaginhawa sa mga tao. Hinaplos ni Bobby ang ice-glazed heart, medyo tuwang-tuwa na sinabi, buti na lang at nakuha ko ang ice-glazed heart, pero sayang lang at nawala sa akin ang namumuong kaluluwang iyon. Noong una ay naisip niya na maaari niyang lumunin ang kanyang namumuong kaluluwa, ngunit hindi niya inaasahan na pipiliin ng Palace Master na magpasabog sa sarili sa huling sandali. Sinubukan ni Bobby na maramdaman ang ice-glazed heart, ngunit nalaman niyang wala siyang maramdamang bakas ng chi dito. Kakaiba, paano ko gagamitin ang bagay na ito? Kumunot ang noo ni Bobby. Bagamat nakuha niya ang bagay, halos wala siyang alam tungkol sa kung paano gamitin ito para sa paglilinang. Sa pagkakataong ito, biglang naisip ni Bobby si Violet Russell. Baka alam niya kung paano. Nagmamadaling iniligpit ni Bobby ang ice-glazed heart. Inilabas niya ang kanyang divine sense at naramdaman ang hininga ni Violet. Hindi nagtagal, nakaramdam si Bobby ng mahinang hininga sa ilalim ng makapal na nyebe. Si Bobby ay humakbang pasulong, hinampas ng kanyang palad ang Snow Mountain, at natagpuan ng nanghihinang si Violet Russell. Inabot ni Bobby ang kanyang kamay at sinubukan ang kanyang hininga. Dapat ay buhay pa siya, lihim na naisip ni Bobby. Pagkatapos ay tinurukan niya siya ng isang pahiwatig ng chi at pansamantalang hinawakan ang kanyang buhay.
Ngayong mayroon na akong ice-glazed heart, oras na para bumalik at magulat. Lihim na naisip ni Bobby sa kanyang puso. Noong una ay binalak niyang bisitahin ng personal ang tatlong organisasyon, ngunit matapos makita ang antas ng cultivation ng Palace Master, nagbago ang isip ni Bobby. Ang pagpasok sa Martial Saints Realm ay nalalapit na, at walang nakakaalam kung may taong mabilis na tatango sa Martial Saint pagkatapos ng bagong taon. Hindi makayanan ni Bobby ang anumang pagkaantala. Gusto niyang direktang umalis, ngunit sa kasamaang palad, hindi mahanap ni Bobby ang kanyang paraan sa mundong ito ng nyebe. Nang walang pagpipilian, si Violet na lang ang madadala ni Bobby sa isang ligtas na lugar. Iniunat niya ang palad, ipinatong sa dibdib ni Violet, at dahan-daang pinagaling ang mga sugat nito. Ang pagsabog sa pagkakataong ito ay lubhang nasugatan si Violet. Halos basag-basag ang kanyang damit, tumambad ang isang malaking piraso ng balat na puti ng nyebe. Dapat sabihin na si Violet ay perpekto pareho sa hitsura at figure. Ang kanyang maputi na balat at mahahabang binti ay hindi napigilan ng mga tao na tumingin sa kanya. Itinabi ni Bobby ang kanyang mukha at tahimik na itinurok ang kanyang chi sa kanya. Sa pagpasok ng chi, nagbuga ng malabong puting ambon ang katawan ni Violet. Pagkaraan ng hindi malamang tagal, sa wakas ay umubo ng bahagya si Violet na nakahandusay sa lupa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nanginginig na sinabi, "I'm so hot. So hot. Mainit." Hindi mapigilan ni Bobby na sumimangot. "Sinasabi mong mainit ka sa malamig na araw. Baliw ka ba?" Gayunpaman, patuloy na kinakamot ni Violet ang kanyang katawan, nanginginig na nagsasabing, "I'm so hot, so hot." Pagkasabi nun ay biglang sumubsob si Violet sa braso ni Bobby. Ang kanyang katawan ay hindi kapani-paniwalang mainit, at ang puting ambon ay patuloy na naglalabas mula sa kanyang katawan. Hindi lang iyon, ang mga kamay ni Violet ay patuloy na dumadampi kay Bobby. Ito ba ay spring poison? Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby, biglang may naisip na term. Kabanata 874, Kabanata 874, hindi siya maaaring maging unang martial saint. Narinig na ni Bobby Aguilar ang ganitong uri ng lason noon. Sa sandaling nahawahan ng spring poison, ang isang hindi mabata na matinding init ay sisilot sa iyong katawan. Ang paraan upang ma-neutralize ang lason na ito ay hindi pangkaraniwang malupit, halos walang paraan maliban sa pakikipagtalik. Kung hindi agad maalis ang spring poison, maaari itong magdulot ng permanenteng pinsala sa katawan. Ang hindi maisip ni Bobby Aguilar ay, bakit siya magkakalason sa ganitong oras? At sino ang magiging salarin? Kakaiba. Kaharap si Violet Russell na nakakapit sa kanya, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na sumimangot. Si Victor at ang kanyang gang ang naglason sa kanya. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, iyon lang ang posibilidad. Maaaring nilaso na nila si Violet Russell matagal na ang nakalipas, pinipili lang na hayaan itong lumabas sa sandaling ito. Sa sandaling ito, halos punatin ni Violet Russell ang kanyang damit. Ang kanyang mga daliri, makinis na parang scallion, ay patuloy na dumampi sa katawan ni Bobby Aguilar. Si Bobby Aguilar, bilang isang binata na puno ng sigla, ay naging mahirap na manatiling kalmado sa harap ng gayong tukso. "Naiinitan ako. Please help me." Inilapit ni Violet Russell ang kanyang mukha kay Bobby Aguilar, ibinuka ang kanyang bibig at sinunggaban ang mga labi nito. Sa kritikal na sandali na ito, itinulak ni Bobby Aguilar si Violet Russell palayo. Bigla siyang tumalon sa nyebe, gamit ang malamig na nyebe na nakakapagpalamig ng buto upang mabawi ang kanyang katinuan. Pagkaraan ng ilang minuto, gumapang si Bobby Aguilar mula sa nyebe. Sa pagtingin sa nasasaktan na si Violet Russell, umiling siya, "I'm sorry. I can't bring myself to betray Emily." Anumang mga iniisip na pumasok sa isip ni Bobby Aguilar na nagpapahiwatig ng pagtataksil kay Emily Taylor ay tila hindi patas sa kanya. "I'm so hot. Please save me." Si Violet Russell ay nagsusumamo ng desperadong, inabot ang kamay para hawakan ang hita ni Bobby Aguilar. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar, gamit ang kanyang palad, mariing tinapik niya ang likod ni Violet Russell.
Agad na nahimite si Violet Russell, bumagsak ang kanyang malay. Ang kanyang katawan ay naiimpluwensyahan pa rin ng lason. Ang dati niyang maputlang balat, ngayon ay medyo madilim na pula. Umiling si Bobby Aguilar, pasensya na. Kung hindi ka makatagal, kailangan kong tapusin ang paghihirap mo. Kung maririnig ng mga tagalabas, si Bobby Aguilar ay walang alinlangan na ituring na walang puso. Gayunpaman, sa mahabang paglalakbay na ito sa paglilinang, tumigas ang kanyang puso. Bukod kay Emily Taylor, kaya niyang mabuhay nang wala ang lahat. Nakahiga si Violet Russell sa lupa, tahimik na sinasamahan siya ni Bobby Aguilar. Matapos ang hindi matukoy na tagal, unti-unting nagising si Violet Russell. Ang lason sa kanyang katawan ay nawala na, ngunit sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, lumuwa siya ng isang subaw ng sariwang dugo, ang kanyang buong katawan ay lumitaw na hindi kapani-pani walang nanghihina. Gising ka na pala. Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanya, nagsasalita ng patago. Bagamat nahawa si Violet Russell ng spring poison, malinaw niyang naalala ang lahat bago siya mawalan ng malay. Sa makatuwid, sa kanyang mga mata, mayroong banayad na hinanakit kay Bobby Aguilar. Mas gugustuhin mo bang panoorin akong mamatay kaysa tulungan mo ako? Huwag mong sabihing pangit ako. Galit na sabi ni Violet Russell. Umiling si Bobby Aguilar, wala itong kinalaman sa mga pagpapakita, hindi lang ako interesado sa iyo. Ikaw. Itinuro ni Violet Russell si Bobby Aguilar, at iniluwa ang isa pang subo ng sariwang dugo, namutla ang mukha nito. Maliwanag, ito ang epektong dulot ng spring poison. Huwag mo akong sisihin dito, sisihin mo ang lamason sa iyo, sabi ni Bobby Aguilar, na parang walang emosyong makina. Matiim na pinandilata ni Violet Russell si Bobby Aguilar, mas masahol ka pa sa hayop. Inilahad ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kamay, hihilingin ko sa Pavilion Master na tulungan kang alisin ang mga lason. Pagkatapos, tumayo si Bobby Aguilar mula sa lupa, Tara, ilabas mo ako dito. Kahit na may sama ng loob si Violet Russell kay Bobby Aguilar, ginabayan pa rin niya ito palayo sa napakalamig na lugar na ito. Pagkarating nila sa airport, bumili ng plane ticket ang dalawa at naghanda para bumalik sa capital city. Sa paglalakbay, sumando si Bobby Aguilar sa upuan at ipinikit ang kanyang mga mata para magpahinga. Hindi makatiis, sinabi ni Violet Russell, wala ka ba talagang interes sa akin? Hindi naman. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Bobby Aguilar. Ikaw. Nairita agad si Violet Russell. Para sa ilang kadahilanan, habang si Bobby Aguilar ay kumilos ng ganito, lalo siyang nakaramdam ng ayaw na sumuko. Sa kabaligtaran, kung si Bobby Aguilar ay nagnanais ng kanyang katawan, siya ay makakaramdam ng pagkasuklam. Ang mga tao, talagang magkasalungat. Ang eroplano ay pumailan lang sa kalangitan at hindi nagtagal ay bumalik sa capital city. Ang paglalakbay ni Bobby Aguilar ay tumagal lamang ng 3 araw, at dumating siya sa capital city sa tamang oras para sa bagong taon. Maaari kang pumunta muna sa Divine Alchemist Pavilion. Napatingin si Bobby Aguilar kay Violet Russell. Kapag nakarating ka na sa Divine Alchemist Pavilion, banggitin ang pangalan ko, tutulungan ka ng Pavilion Master. Humajijek si Violet Russell at sinabing, ngayon ay gumaganap ka na ng mabuting tao. Walang oras si Bobby Aguilar para makipagtalo sa kanya, mabilis siyang nagpaliwanag ng ilang bagay, pagkatapos ay dumiretso sa bahay ni Ignacio Burke. Bisperas ng bagong taon at panakanak ang maririnig ang mga paputok. Ngunit ang pintuan ng harapan ni Ignacio Burke ay malungkot at madilim. Bukod sa kanyang all-terrain na sasakyan, halos wala ng iba, isang matinding kaibahan sa maligaya na kapaligiran sa labas. Pagdating ni Bobby Aguilar, nakasuot ng military coat si Ignacio Burke, naninigarilyo sa harap ng bintana. Nakatingin siya sa labas ng bintana, nalilito sa pag-iisip. Commander Burke, bakit ka nag-iisa sa bagong taon? Hindi maiwasang magtanong ni Bobby Aguilar. Sinulyapan ni Ignacio Burke si Bobby Aguilar at sa halip na sagutin ang tanong, nagtanong siya, bakit ka nandito? Humalaklak si Bobby Aguilar, narito ako para iulat sa iyo ang aking trabaho. Oh! Nagtaas ng kilay si Ignacio Burke.
Sa loob lang ng 3 araw, tapos ka na. Umiling si Bobby Aguilar, imposibleng tapusin ang 3 organisasyon, wala akong ganoong katagal. Naningkit ang mga mata ni Ignacio Burke, kumunat ang noo niya at sinabing, kung ganoon. Inilabas ni Bobby Aguilar ang kanyang telepono, nag-play ng video, at ibinigay ito kay Ignacio Burke. Ngunit ang Ice Palace ay nawasak na, sabi ni Bobby Aguilar. Sa pagtingin sa nilalaman sa telepono, hindi napigilan ni Ignacio Burke na itaas ang kanyang kilay. Sinasabi mo, ang Palace Master ng Ice Palace ay malapit nang tumuntong sa Martial Saint Realm. Tinitigan ni Ignacio Burke ang nilalaman ng video, ang kanyang mga kilay ay nakakunot ng malalim. Tama, tumanggo si Bobby Aguilar. Pinigilan ko siya bago siya pumasok sa Martial Saint Realm, that counts as meritorious service, right? Hindi pinansin ni Ignacio Burke ang sinabi ni Bobby, puno ng pag-aalala ang kanyang noo. May isang tao talagang halos tumuntong sa Martial Saint Realm, hindi ito magandang balita. Bumantong hininga si Ignacio Burke. Si Bobby Aguilar ay lumuhod sa sofa ni Ignacio Burke at ngumisi, Commander Burke, dapat mong maunawaan ng higit pa kaysa sa akin, kung ano ang mangyayari kapag ang isang tao ay nakakuha ng kapangyarihan na higit na nakahihigit sa karamihan ng mga tao. Napatingin si Ignacio Burke kay Bobby Aguilar at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Kung matagumpay siyang nakapasok sa Martial Saint Realm, sa palagay mo ay mahuhuli mo pa rin siya. Sabi ni Bobby Aguilar. Nanatiling tahimik si Ignacio Burke. Tulad ng itinuro ni Bobby Aguilar, kapag ang Palace Master ng Ice Palace ay nakapasok na sa Martial Saint Realm, malamang na walang makakapigil sa kanya. Hindi lang siya ang papasok sa Martial Saint Realm, patuloy ni Bobby Aguilar. Sa oras na iyon, lalabas din ang Martial Saint ng Capital City Martial Arts Association, naniniwala akong hindi ito isang bagay na gusto mong makita. Itinabi ni Ignacio Burke ang kanyang telepono. Huminga siya ng kanyang sigarilyo at sinabi, ano ang gusto mong sabihin? Ang sinasabi ko, dapat tinutulungan mo ako ngayon, tinutulungan akong makapasok sa Martial Saint Realm sa lalong madaling panahon para higpitan sila. Nagtaas ng kilay si Bobby Aguilar ng may kumpiyansa. Kabanata 875, Kabanata 875, Digmaan sa Mundo ng Martial Arts. Natuksong tumawa si Ignacio Burke sa mga salitang ito. Gayunpaman, kailangan niyang aminin na may punto si Bobby Aguilar. Ang mga nasa itaas na antas ay nag-iisip din sa mga linyang ito, gamit si Bobby Aguilar upang limitahan ang impluwensya ng Capital City Martial Arts Association at kahit na pahiniin ang kanilang kapangyarihan. Commander Burke, susubukan kong alamin ang balita mula sa natitirang 3 organisasyon, ngunit imposible sa loob ng kalahating buwan. Tumayo si Bobby Aguilar at sinabi. Naglaan ng oras si Ignacio Burke para tumugon, sa 3 araw, dadalhin kita para makilala ang Mystic Realm Master. Masyadong mahaba ang 3 araw. Umiling si Bobby Aguilar. Mula nang makita niya na ang Ice Palace Master ay nasa bingit ng pagiging isang Martial Saint, si Bobby Aguilar ay napuno ng pakiramdam ng pagkabalisa. Kung maaari, mas mabuting umalis na ngayon. Sabi ni Bobby Aguilar. Kumunat ang noo ni Ignacio Burke. Ito na ang bagong taon, sa tingin mo ba ay angkop na mang-istorbo sa iba? Hindi lahat ay katulad mo at ako, walang mga magulang o pamilya. Walang pagpipilian si Bobby Aguilar kundi ang sumang-ayon, pakikinggan kita, hahanapin kita sa loob ng 3 araw. Pagkatapos magpaalam kay Ignacio Burke, tumalikod si Bobby Aguilar at umalis sa lugar. Nagmamadali siyang bumalik sa Divine Alchemist Pavilion ng gabi ring iyon. Ang Divine Alchemist Pavilion ay walang laman din. Ang lahat ng mga alchemist ay umuwi para sa bagong taon, kahit na si Sofia Carillo ay hindi naiwan. Maliban kay Lulo, na ibinalik ni Bobby mula sa Mystic Realm, si Mike Taylor, ang bagong dating na si Violet Russell, tanging ang Pavilion Master na lang ang natira. Sa sandaling ito, lahat sila ay nakaupo sa paligid ng isang bilog na mesa, nagdiriwang ng bagong taon. Nang makitang bumalik si Bobby, kumaway at tumawa ang Pavilion Master, magandang timing para sa iyong pagbabalik. Gayunpaman, napangiti lang si Bobby Aguilar, Lord Pavilion Master,
Natatakot ako na wala akong oras para dito. Nagtaas ng kilay ang Pavilion Master, buong taon kang naging abala, katapusan na ng taon, dapat kang magpahinga ng kaunti. Mataimtim na sumagot si Bobby, ang bawat minuto ay mahalaga. Pagkatapos noon, sinabi ni Bobby sa Pavilion Master ang tungkol sa Ice Palace Master, na nasa bingit ng pagpasok sa Martial Saint Realm. Napakalawak ng mundo, walang makakapaggarantiya na may isang taong hindi papasok sa Martial Saint Realm. Napabuntong hininga si Bobby. Nang marinig ang mga salita ni Bobby, hindi na siya pinilit ng Pavilion Master. Ikaw, sumama ka sa akin. Hinayla ni Bobby si Violet Russell, tumalikod at bumaba. Nang makababa na sila, tinabig ni Violet Russell ang kamay ni Bobby, at galit na sinabi, maaaring nasaron ka ng bait, pero hindi ibig sabihin na gusto kong makaladkad ako sa gulo sa bagong taon. Sumulyap si Bobby Aguilar kay Violet Russell, dapat mong malaman, matagal na sana kitang pinatay, lalo na sa sandaling pinagtaksilan mo ako. Bahagyang nagbago ang mukha ni Violet Russell. Akala niya ay hindi napapansin ni Bobby, ngunit sa simula pa lang ay nakita na siya ni Bobby. Kinaladkad ni Bobby si Violet papunta sa sariling tirahan sa tirahan ng matanda. Pagkatapos noon, naglabas si Bobby ng Ice-Glazed Heart mula sa kanyang special magic artifact. Ang Ice-Glazed Heart ay kumikinang sa isang misteryosong madilim na asul na liwanag sa dilim, mukhang napaka-mystical. Kung gayon, paano dapat gamitin ang bagay na ito? Tanong ni Bobby. Napasulyap si Violet Russell at sinabing, paano ko malalaman? Ang bagay na ito ay ipinagbabawal sa sinuman, maliban sa Palace Master. Nagsalubong ang kilay ni Bobby. Sinubukan niyang suspindihin ang Ice-Glazed Heart sa kanyang ulo, ngunit gayon paman, wala itong epekto. Hindi kaya epektibo ang Ice-Glazed Heart? Tahimik na ungol ni Bobby. Sa totoo lang, narinig kong binanggit ni Victor na nilayo ng Palace Master na kainin ang bagay na ito. Biglang nagsalita si Violet. Lamon. Natigilan si Bobby. Lunukan ang bagay na ito sa tiyan. Nagkibit balikat si Violet Russell, hindi ko malalaman ang tungkol doon, ngunit ang Palace Master ay umaasa sa bagay na ito upang linangin ang lahat. Hindi umimik si Bobby. Ang salitang Dever, na binanggit ni Violet Russell ay malamang na hindi sinadya upang literal na lunukan sa tiyan, ngunit sa halip, ito ay sumisimbolo sa isang paraan ng pagsipsip. Halimbawa, ang dating Heaven Swallowing skill ni Bobby. Kaya, sinubukan ni Bobby na gamitin ang Heaven Swallowing skill para maramdaman itong Ice-Glazed Heart. Oo naman, sa sandaling ipinatupad ang Heaven Swallowing skill, itong Ice-Glazed Heart ay nagsimulang kumurap na may bahagyang asul na hininga. Damaloy ang hininga na ito sa katawan ni Bobby Aguilar. Ang hiningang ito ay kakaiba. Hindi ito chi o dark energy, ngunit mabilis itong makakapagbuhos sa golden core. Ito ay talagang isang Dharma treasure. Biglang nagmulat ng mata si Bobby Aguilar na medyo nagulat. Ang bilis ng pagsanib ng hininga na ito ay higit na nalampasan ng chi at dark energy. Kung kaya niyang lumunin ng buo ang bagay na ito, kahit na hindi siya makahakbang sa Martial Saint Realm, makapasok man lang siya sa kaharian ng half-step Martial Sages. Ngunit si Bobby Aguilar ay hindi nagmamadali, ang paglusot dito ay hindi ligtas. Inalis ni Bobby Aguilar ang Ice-Glazed Heart, nilunok ang lahat ng golden core na nakuha niya sa mga araw na ito, at dahan-daang hinigup ang mga ito. Kinailangan ng isang buong gabi para ma-absorb ni Bobby Aguilar ang lahat ng golden core na naipon nitong mga nakaraang araw. Ang sumunod na araw ay ang unang araw ng Lunar New Year. Ito ay isang araw kung saan ang lahat ay nagtipon-tipon sa mga lansangan at mga kapitbahayan. At sa sandaling ito, ang Capital City Martial Arts Association ay masigla pa ring itinayo. Sa kanilang kayamanan at mga koneksyon, ang muling pagtatayo ay hindi isang problema sa lahat. Bukod dito, ang sinira ni Bobby Aguilar ay bahagi lamang ng harapan, ang tunay na malalalim na bahagi ay buo. Sa araw na ito, maraming mamahaling sasakyan ang nakaparada sa labas ng pasukan ng Capital City Martial Arts Association. At sa loob ng isang opisina sa loob ng Capital City Martial Arts Association, napuno ito ng mga tao.
Ang taong namumuno sa pulong ay walang iba kundi ang kasalukuyang namamahala sa Capital City Martial Arts Association, si Mark Fraley. Umupo siya sa harapan, bahagyang nakapikit, na para bang may hinihintay. Parami ng parami ang pumapasok sa opisina, hindi nagtagal ay napuno ang buong meeting room. Pagtingin sa paligid, may hindi bababa sa 100 tao sa meeting room. Ang mga taong ito ay lahat ay nakadamit ng maganda at may kakaibang hangin sa kanila. Sa sandaling ito, sa wakas ay binuksan ni Mark Fraley ang kanyang mga mata. Tinignan niya ang mga tao at mahinang nagsalita, paumanhin sa pag-imbita sa lahat dito noong holiday. Sana maintindihan ng lahat. Mr. Fraley, nagbibiro ka. Isang karangalan para sa amin ang makapaglingkod sa Capital City Martial Arts Association. Sabay-sabay na nagsalita ang mga tao. Tumikim si Mark Fraley at tumayo, na nagsasabing, kahapon lang, isang sekta ang lumapit sa akin, na humihiling ng proteksyon ng ating Capital City Martial Arts Association. Simple lang ang dahilan. Dahil kay Bobby Aguilar, nalilipulin ng isang sekta kapag hindi siya sumasang-ayon dito. Sa puntong ito, biglang naging malamig ang mukha ni Mark Fraley. Mukhang nahulaan ng mga nakaupo ang intensyon ni Mark Fraley kaya hindi na sila masyadong nagulat. Simula ngayon, sana ay magkaisa at magtulungan ang lahat para patayin si Bobby Aguilar. Malamig na sabi ni Mark Fraley. Sa sandaling ang pahayag na ito ay ginawa, ang lahat ay nagsimulang magbulungan sa kanilang sarili. Mr. Fraley, hindi naman sa ayaw naming tumulong, pero pambihira ang lakas ni Bobby Aguilar, paano namin siya malalabanan? May tumayo at nagsabi. Eksakto, kahit ang half-step martial sages ay kasing ganda ng wala sa mukha ni Bobby Aguilar, maliban kung may martial saint. Sinulyapan ni Mark Fraley ang mga tao at malamig na sinabi, minamaliit mo si Bobby Aguilar. Ang kanyang intensyon ay hindi upang lumaban ng paisa-isa, ngunit upang simulan ng isang digmaan sa mundo ng martial arts. Ang digmaan ay hindi isang bagay na kayang gawin ng isa o dalawang tao, kundi isang malawakang labanan sa pagitan ng mga martial artist. Gaya nga ng sinabi ni Mark Fraley, talagang naghahanda si Bobby Aguilar na maglunsad ng digmaan sa mundo ng martial arts. Ito rin ang kahalagahan ng kanyang paglikha sa Heaven Gate. Sa sandaling tuluyan na siyang bumagsak sa Capital City Martial Arts Association, iyon ay mangangahulugan ng simula ng isang pangmatagalang Great War. Bagaman ito ang kaso, ang karamihan ay mayroon pa ring ilang mga pangamba. Makatiyak ka, ang Capital City Martial Arts Association ay mag-iiniksyon ng mga mapagkukunan para sa iyo. Mahinang sabi ni Mark Fraley. Mr. Fraley, gusto din ng padre de pamilya namin na makilahok. Maya-maya lang ay may biglang pumasok mula sa labas. Ang taong ito ay ganap na nakabalabal sa isang itim na damit at imposibleng makakita ng anumang aura. Bahagyang kumunat ang noo ni Mark Fraley at nagtanong, sino ang padre de pamilya mo? Bahagyang nagsalita ang lalaking nakasuot ng itim, ang ulo ng aming pamilya ay si Obadiah Heptonstall.